ang magkakasunod na lindol sa Pilipinas. Matapos ang magnitude 4.4 sa Pugo, La Union, hindi pa nakontento ang kalikasan sa pag-uga sa lupa. Sumunod ang magkakambal na pagyanig sa silangang bahagi ng Mindanao, ang tinawag nilang doublet earthquake, at namihasa pa ang kalikasan dahil sinundan pa ito ng magnitude 5 sa Zambales. Katakot-takot na mga aftershocks ang nag-istorbo sa ilang milyong mga Pilipino. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga pag-uga ng lupa ay hindi nagkataon lang, bagkus ay pangitain sa masaklap na katayuan ng ating bansa, at hindi ito binabalita. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Isang tahimik na umaga sa Davao Oriental. Abala ang mga residente sa kani-kanilang gawain. Ang iba naman ay nagdiriwang ng Kanduli Festival sa bayan ng Manay. Bago mag-alas 10, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Umuga ang lupa. Ika-10 ng Oktubre ngayong 2025, isang magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa karagatang sakop ng Manay, Davao Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay isa sa mga pinakamalakas na pagyanig na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Sa Davao del Norte, nagpanik ang mga empleyado sa Kapitolyo dahil nakitang may mga cracks sa mga gusali. Inulat ng Office of Civil Defense na maraming istruktura sa bayan ang napinsala. Sa Tagum City, habang nagaganap ang isang programa ng pamahalaan, nagsigawan ng mga tao at nagtakbuhan dahil sa lindol. Sa una, dahan-dahan lang yung pag-uga ng lupa, pero unti-unting lumakas. Sa Davao City, marami ang nagulat dahil sa sobrang lakas ng lindol. Nakita sa mga video yung mga nagtatakbuhan palabas ng bahay. Sa General Santos City, mga electric post at hanging lamps ay sabay-sabay na umugoy. Sa Caraga Region, inulat ng Police Regional Office ang pinsala sa ilang infrastruktura. Ang Magsaysay Bridge sa Butuan City ay pansamantalang isinara matapos magkabitak. Sa Panabo City, Davao del Norte, bumagsak ang tangke ng tubig ng himpilan ng pulisya. Sa Talaingod, bumigay ang bahagi ng bakod ng kanilang istasyon. Sa Davao Oriental, naputol ang mga linya ng kuryente at komunikasyon. Nagpadala ng pagkain at mga non-food items ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan, habang ang Department of Health ay naghanda ng mga medical team para sa mga nasaktan at nakaranas ng trauma. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala sila ng ilang daang mga aftershocks bago matapos ang araw ng Sabado. Marami sa mga ito ay naramdaman ng mga residente. Ang pinakamalakas ay magnitude 5.8. Ilang tao ang naiulat na nasawi sa unang mga oras ng trahedya. Isa sa kanila ay nadagana ng bumagsak na pader at isa na may inatake sa puso sa gitna ng kaguluhan. Pasado alas 7 ng gabi, isang magnitude 6.7 na lindol ang sumunod na yumanig mula sa parehong rehiyon. Akala ng marami ay simpleng aftershock lang, ngunit ayon sa PHIVOLCS, ito ay isang hiwalay na lindol. Pangalawang bugso ng enerhiya na marahil ay na-trigger ng unang lindol. Itinuring itong bihirang pangyayari sa larangan ng seismology. Muling naglabas ng tsunami alert ang mga otoridad, hindi lamang sa Davao, kung hindi pati sa mga karatig bansa gaya ng Indonesia at Palau. Sa Davao City, winasiwas ng pangalawang lindol ang mga poste ng kuryente at may isang transformer nakita sa CCTV na pumutok.
pati mga puno sa barangay Spring Valley, kitang-kita na winawagayway. Sa Bahada District, inilabas yung mga pasyente ng ospital dahil sa matinding peligro. Ganon din sa Manay ng Davao Oriental, nagsitakbuhan ng mga residente sa kalsada. Sa Bansalan ng Davao del Sur, naglabasa ng footage kung saan nataranta ang mga taga roon habang yumayanig ang kanilang lupang tinatapakan. Nagtakbuhan din yung mga estudyante sa Loreto National High School ng Agusan del Sur dahil akala nila maguguho ang kanilang paaralan. May mga minero sa kabundukan ng Pantukan na natrap ng gumuhong minahan. May mga nadagana ng pader at debris. Nagdilim ang ilang bahagi ng Davao hanggang madaling araw matapos mawala ng kuryente. Daang-daang tahanan, simbahan at paaralan ang kung hindi nasira ay nagkabitak-bitak. Sunod-sunod ang mga aftershock. Sa Bislig City at Caraga Region, naramdaman ng Intensity 4. Libo-libo ang nasugatan at daang-daang gusali at tulay ang napinsala. Marami ang hindi pa rin nakakabalik sa mga pinagtatrabahuhan dahil sa peligro sa infrastruktura. Ang Municipal Hall ng Manay ay nagtamo ng pinsala, pati ang St. Francis Xavier Parish Church. Tinatayang aabot ng 2 milyong residente mula sa mga baybayin ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang pinayuhang lumikas. Itinaas ang level ng tsunami warning. Pero ang tunay na peligro ay hindi ang alon. Ang kabilaang lindol sa bansa ay dulot ng umpugan ng mga tectonic plates o ang tinatawag nilang subduction. Ang subduction ay proseso kung saan ang isang tectonic plate ay dumudulas pababa sa ilalim ng isang continental plate. Mababa ang mga tectonic plate sa karagatan, kaya kapag gumitgit sa Pilipinas, ito ay pumapailalim, kaya subduction. Ayon sa mga seismologists, ang dobleng lindol sa Mindanao ay bihira, lalo na sa mga lugar na may malalim na fault line tulad ng sa Philippine Trench. Ang unang paggalaw ay maaaring nagpahina sa kalapit na bahagi ng lupa. At dahil sa sobrang lakas ng puwersa, muling umuga ang paligid. Pero meron pang isang dahilan ng mga sunod-sunod na lindol sa bansa. Gumagalaw ang mga tectonic plates o mga higanting piraso ng lupa dahil ang nasa ilalim ay malambot na magma o nagbabagang bato. Dahil sa malambot kaya gumagalaw yung lupa sa ibabaw. Dahan-dahan lamang ang galaw nito, hindi natin nararamdaman. Pero kapag nagitgitan yung mga tectonic plates, kaya nagkakalindol sa mga kalapit na lugar. Pero ang hindi alam ng marami ay, bukod sa malapit ang Pilipinas sa fault line, kaya madalas ang lindol, naiipit pa ito ng dalawang higanting tectonic plates. Makikita sa mapa yung nasa kanan ng bansa, ang Philippine Sea Plate. Unti-unti itong gumagalaw papunta sa direksyon ng Pilipinas. Subalit kalahati lamang iyan ng isang napakalaking problema. Sa bandang kaliwa ng bansa, may isa pang napakalaking bulko ng lupa, ang Eurasia Tectonic Plate. Isa ito sa pinakamalaki sa buong mundo at isa sa pinakamagalaw, kaya maraming lindol sa paligid nito. Sobrang laki ng sakop ng Eurasia Plate, pati ang buong Russia at China ay kasama dito. Ang pinakamasaklap nito ay, ang paggalaw ng Eurasia Plate ay pasalubong sa Philippine Sea Plate na nasa kanan natin. Sa madaling salita, bukod sa nasa Pacific Ring of Fire na ang Pilipinas, nadidiktik pa ito ng dalawang nagsasalubong na higanting tectonic plates. Kaya yung mga kabilaang lindol ay maaaring simula pa lamang. Literal na ang Pilipinas ay stuck between a rock and a hard place.
Ang lindol noong ika-9 ng Oktubre na magnitude 4.4 sa Pugo, La Union. Tapos noong ika-11 sa Zambales na magnitude 5 ay parehong pinaniniwala ang dulot ng paggitgit ng Eurasia Plate sa lupa ng Pilipinas. Ang kambal na lindol naman noong Biyernes ay dulot ng paggitgit ng Philippine Sea Plate sa Pilipinas. Dahil sa pagsalubong ng dalawa, pinipisil nito ang lupa sa paligid na nagpapaalon sa karagatan, dahilan ng pagbuo ng mga kabundukan at mga bitak o fault lines sa loob ng bansa. Biruin mo, sa kanan, nandoon ang Philippine Sea Plate at sa kaliwa natin, nandoon ang higanteng Eurasia Plate at tayo ang nasa gitna. Kaya tinawag na Philippine Mobile Belt. Bakit kamo mobile? Dahil palaging gumagalaw ang lupa sa Pilipinas, dala ng nagsasalubong ng mga tectonic plates. Kung hindi ka makapaniwala, heto at kumpirmado ito ng Al Jazeera na ang Pilipinas ay nasa boundary ng dalawang major tectonic plates, ang Philippine Sea Plate sa kanan at ang Eurasian Plate sa kaliwa. Tapos sa Newsweek sinabi na malapit din tayo sa pangatlong tectonic plate, ang Indo-Australian Plate. Mantakin mo, 3 higanting bulkan ng lupa ang gumigit-git sa atin. Inulat sa Washington Post na bukod sa malapit ang Pilipinas sa Ring of Fire kaya maraming lindol, nasa-sandwich pa tayo ng 2 tectonic plates. Kaya naman kailangan maghanda ang mga politiko para sa mga susunod pang lindol na may maaasahan ng mamamayan para hindi mabaliwala ang kanilang boto. Anong aral ang mapupulot dito? Ang magkakasunod na lindol sa Pilipinas, sa Pugo, La Union, ang magkakambal na pagyanig sa Mindanao at ang magnitude 5 sa Zambales ay dapat hindi baliwalain. Tumila man ang mga aftershocks dahil sa napapagitnaan tayo ng mga tectonic plates. Ibig sabihin, marami pang lindol ang iistorbo sa taong bayan. Kaya ang aral dito ay hindi para sa mamamayan, subalit para sa mga politiko na dapat gampanan ang kanilang sinumpaang pangako na maglilingkod sa bayan sa hirap man o sa ginhawa. Hindi batang sabi, ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.